para sa akin, para sa kapwa ko, o to please God. So, napakahirap po. Struggle against its nature. Tinapit natin kanina, we have struggle our old and the new man. Hindi pa rin nawawala po ang kasalanan sa ating na tayo nabubuhay. It is a long battle. In the entire, all our entire life, sa buong buhay natin. Ang hirap ang English. Those did. And then, we are engaging spiritual battle. Laging may battle. Tandaan ninyo. Si Satan is always working 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Diba? Yan ang nais niya sa mga anak ng Diyos. May battle palagi. Lagi nagay sa isip na you are engaged in a spiritual battle if you are now a safe person, if you are a Christian. Then, obedient. Ano ba obedient? Yung pagsunod sa Diyos. Diba? Ang hirap sumunod. Kagaya na kaya, following Christ. Go and make disciples. Diba? Go and make disciples. May nililisto ba tayo? May napupuntan. Although limited po yung ating time, yung oras, yung panahon, worker tayo rito, salamat sa Diyos kung nagawa natin yan, di ba? Nakakagawa tayo ng pag-sharing sa company natin, sa mga kaibigan na hindi punta. It's a good, malaking bagay na yun na paglingkod tayo sa Diyos. It's also an act of worship. In share of gospel, o tabo tayo ng magbibigan ka kasi may mga nga tayo, may projection, marami tayo, kaya hindi tayo makapag-share, di ba? Pero pray to God. Ask for strength to our God, who is the source of our strength. Yes. Yan po ang pinanggagalingan ng ating lakas. Ano ba pwede natin idagdag dyan? Isipin na lang po natin sa mga bagay na yan, bakit tayo mahirap sumunod sa paglilingkod sa Diyos. Napakahirap. But, sabi nga dito, sabi ng ating kwan, the Christian life is never easy, but difficult is do not negate the joy. Diba? Hindi easy ang pagiging Kristiyano. Na pag tumanggap ka na, you are in a better process, kung na lahat na, ligtas na ako. But, huwag po natin yung ligayang dulot na binibigay na ng paglilingkod sa Diyos. Yung mga difficulties na kasi yung way of God, ang way ng Panginoon is sometimes very strange, napakahirap. Di ba? Napakahirap. Ang way niya is strange. Dadaan ka sa isang butas na napakahirap para lusutan yon. Napakahirap. Marami kang pagdadaanan sa iyong journey. Kaya yung paano matutunayan na ang isang jacket na to is bulletproof? Unless you shoot him. Di ba? Kailang may experience. Kailang barilin ka. Ganun din sa, para ba naman? Talagang di tatago sa bala. Kasi bulletproof siya eh. Ganun din sa pick natin. Kaya lang ma-testing sa mga difficult situation na bagay na yan. Di ba? Kung atas ka o hindi. Kung papapagod ka o hindi, are you very, di ba? Nakapagod, di ba? So ganun din sa mga waterproof. Malalaman mo ba bang waterproof itong relo mo? O ang cellphone mo? Pag di mo nalibog sa tubig? The same way, ganun din yung faith natin sa Panginoon, yung mga difficulties. Di ba? Tapos, ano pa? Yung fireproof. Fireproof ba tawag doon? Yes. Oh, malalaman mo ba na ito, pag nilagay ko itong Bible sa apoy, hindi ang para susunod? Siyempre, kailangan dumadaan po tayo sa mga difficulties. And the same way, kaya nga, napakahirap sumunod sa Diyos. But, sinabi po ng ating author na, do not negate the joy. Yung joy, yung hope, yung blessed assurance, after this na makasama natin ng Panginoon. Huwag po natin bibilangin yung hirap. Lahat ng hirap na yan, parang ano yan, monumento yan eh. Bawat difficulties, ipon lang ng ipon, nalagpasan mo yan, hanggang maging monument yan. Diba? So, habang nalalagpasan mo yan, lalo po tayo nagiging nag-mature as a Christian. Nag-grow tayo sa gawain ng Panginoon. Iniiwasan po natin mga difficulties na yan, hanggang pa na lang tayo, hanggang impact na lang ba tayo? Hanggang immature na lang ba tayo, kaya ng topic kanina? Kaya na natin mag-mature. Kaya nga, strengths ang kaparaanan ng Panginoon para mag-mature tayo sa Christians. So pag dumadaan po tayo ng mga ganyan mga kahirapan sa buhay, difficulties, lagi tayong humingi ng lakas sa Diyos. Siya lang po nang pwede magbigay sa atin ng lakas. Siya lang po pwede gumawa at ang Diyos po at tunay nga na siya. Pamamagitan niya ay yung resurrection.
God already overcome the death. Great. Amen. The grave. Nasa ng kamandag mo, kamatayan. Sabi, di ba sa Corinthians? Where is your sting? Diba? Lahat kapag tagumpay ng Panginoon, kung napagtagumpay ng Panginoon, pagtatagumpayan din natin yan. Kasi kasama natin ang Diyos eh. Kasama natin ang Diyos. We consider Jesus who for the justice before Him endured the cross, in scorning His shame, He suffered at the right hand of the throne of God. Hebrews 12:2, God set us free from slavery to sin. The victory is ours. Nasa atin po ang victory. Amen. Nasa atin po, nasa desisyon po natin. Ang Diyos nandiyan lang hanggang bumabay ang tumulong sa atin. Sa mga difficulties na yan. Patuloy na iyagat ang Diyos, ang gloria ng Diyos, kung patuloy po tayong sumusunod sa Kanya. At yung mga difficulties na yan, ano na lang yan, nilalagpasan na lang natin. Through the Holy Spirit, believers receive encouragement, strength to persevere, and reminders of their adoption to the family of God. We know that our present sufferings are not for victory with the glory that will be revealed. Ano ba sa Tagalog yun? Tagalog din nga natin. Masarap yata sa Tagalog eh. Sa 8:18, sabi niya, Romans 8:10. Huli po natin. Ito po. Romans 8:18. Yes. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitumba sa kaluwalhatiang may hahayag sa atin. Yun. Yung pagtitiis po natin, may itutumba sa kalulhatian na ihahayag sa atin ng Panginoon. At Romans 8:28, sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang nagmamahal sa Kanya, sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Lahat po ng tinawag sa Kanyang layunin ng Panginoon ay magdaranas po ng ganito. Pero yung kaluhatian po, na darating, na ibibigay sa atin ng Panginoon, hindi mapapantayan. For though by this time ought to be sa Romans, panguli po, yun, panguli. Sabi nga po dito, for I consider the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. And 28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. And all these things, we are more than conquerors. Sabi nga dito, through Him who loved us, we are more than conquerors of all about these difficulties, mga kapatid. We are more than conquerors. I-claim po natin that we are persuaded that the love of God, that we are triumphant, na lahat mga difficulties na ito na ating nararanasan sa paglingkod, sa pagsunod ng Diyos, ay mapagtatagumpayan po natin. Yan po ating mensahe sa umagang ito at purihin po ang Diyos. Ano man yung mga difficulties sa buhay natin, mga kapatid, pag po tayong atras, tayo nilita sa paglilingkod sa Diyos. At harapin po natin yung mga bagay na ito sapagkat ito ay kaparaanan ng Diyos para lalaw tayo mga paglilingkod sa kanyang gawain. Amen. Let us bow down our head at tayo manalangin. Okay. Let's ask for it. Ama namin Diyos, Panginoon, salamat po sa umagang ito, God, sa mensahe na pinagkaloob mo sa aming Panginoon. Bagamat sa pagsunod namin sa iyong Panginoon, marami kaming mga kahirapan na dinadanas, mga pagsubok na dumadaan sa aming buhay, yung mga pag-uusig, Panginoon. At maraming bagay, Panginoon, na maraming namin consider, Panginoon, na napakahirap, Panginoon. Subalit kami, Panginoon, ang mga kahirapan ito ay kalooban mo, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay lalo pang lumapit at magtiwala sa iyong kapangyarihan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga problema dinaranas sa kapanahunan ngayon. At ikaw po ang Diyos na patuloy na magbigay ng lakas upang patagumpayan namin ang mga pagsubok na aming nararanasan. At naniniwala kami, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming magtatagumpayan sa tulong
po at yung banal na Espiritu. Salamat Panginoon, puri ka sa umaga ito. Ito aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang Panginoon tapagligtas. Amen. So, God bless po. Sino pong na-bless sa bagay ito? So difficult mo ba maging Kristiyano? Amen. Amen sometimes. Pero, the grace of God is in us. So, sabi nga sa, it's a matter of our faith to God. So, sabi nga sa 1 Peter chapter 5, verse 7. So, 1 Peter chapter 5, verse 7. Okay, magbabasa na po. Nawala yung 1 Peter. Amen. Sige. Testimony na. Ay, oo nga, no? Casting all your cares. Ay, sige. Dadama na po tayo sa testimony para diretsyo na. Casting all your cares. Ay, kasi all your girls na nilawin. Oo, sige. 1 Peter chapter 5, verse 17. Verse 5, verse 17, and 7 pala. Casting all your fear upon Him for His care for you. Nakalimutan ko. So, lahat ng mga bagay na pagsubok ay talagang flavor ng buhay lang yan. Amen. Pag-sabi nga, charap. I love the word kasi. Yung every word ng test or trials is charap. So, related siya pag Tagalog siya. Flavor ng buhay. Kung walang pagsubok sa buhay mo, ano kaya yung patunguhan natin? Kung parang take it easy lang. So, pero, God is ay minumulya tayo. Minumulya tayo para sa Kanya, sa Kanyang glory. So, lahat ng mga pagsubok yan, nare-reveal sa'yo kasi reveal is glory. Kung nasubukan mo, pwede mo lang itas sa iba. Ayun, si Jesus pa rin yung nag-glory. So, ganyan po siya. So, dadako na po tayo sa ating patutuo. Alam ko po ng Panginoon ay mabuti. Amen. So, sino po ang may patutuo sa ating Panginoon? Is Robert? Ay, may birthday daw natin eh, di ba? Birthday. Amen po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na muli po dahil sa nung nakarang Monday po ay dumating na naman po yung isang taon para sa akin. At pasalamat ko po sa Panginoon dahil siya po yung nag-guide sa amin, ganoon din sa family po namin. At patuloy po yung biyaya ng Panginoon sa aming buhay at yung pag-iingat sa akin sa trabaho at lahat po kasi yun, binibigyan niya ako ng kalakasan kahit minsan yun nga, maraming pa nga pagsubok sa buhay pero nandiyan pa rin siya at hindi tayo pinapabayaan. Kaya yun, nagtitiwala pa rin pa ako sa Panginoon dahil siya lamang po ang may akda ng ating buhay. Yun lang po at maraming salamat po. Sino ba po? Wala na po. Okay. 12:30 na pala. So, ako na. So, ganun po. Parang gusto ko rin yung magpasalamat. Birthday ko din. Birthday ko din dito sa Korea. Kasi last October 26 sa kanya, October 29 din sa akin. So, God is so gracious talaga. Hindi ko akalain, parang kahapon lang nandito ka. Nasa Pinas ako, tapos nandito na ako. So, time is, talagang hindi natin mamalayan yung oras. Kabilis pala. Parang nananaginip pa lang ako nandito eh. Pero God is moving. God is moving talaga. At yung biyaya talaga, pag yung biyaya, hindi ko explain kung paano yung mula nung tinanggap ng Panginoon ay ganito pala ako mag-ubig. Yung bottom line lahat natin ay yung obedience natin sa Panginoon ay yun yung fruit after. Amen. So, sabi nga sa Proverbs 19 verse 20, many plans in our heart, but the will or the purpose of the heart which shall prevail. So, yung Panginoon pa rin yung matutunod. Minsan, gusto ko lang ganito. Yung purpose ko sa buhay, gusto ko expectation. Dito ka, di ko nag-graduate, dito ka. Pero Panginoon, pag di ka dyan, dito ka. Pag ganun ng Panginoon yung gumalaw sa buhay sa Panginoon sa buhay mo, ay,
wala akong magagawa. Kasi planado na ng Panginoon kung bakit ka nandyan eh. Hindi rason kung bakit ka narito kasi planado na ng Panginoon kung bakit ka narito. So for this 1 year, naging one thing I've learned talaga ay yung naging dependent po ako sa Panginoon. Naging dependent. It's a matter of faith talaga. Kaya pala ako na-place ni Lord dito. Dati minsan kasi sa ministry sa Pinas, ay, syempre, I'm calm lang. Kasi yung buhay, family support nandyan. Kahit hindi ka mag-work, kahit hindi ka kasi may nakukuha ka. Samantalang dito, namulat ako sa katotohanan na lahat ng bagay ay mula sa Panginoon. Yung oras mo, pahalagan mo ang oras mo. Pahalagan mo ang talent mo. Pahalagan mo ang kung anong pera ang mayroon ka. Kasi yung mga bagay na riyan ay pinagkatiwala lang sa atin. So, you must use our time wisely. Yun yung naging bottom line sa akin eh. Time, how we indulge ourselves in the Lord.